Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Maraming lalaki ang may expose sa video na ito, mga mapagpanggap na hindi na raw sila simp at tinigilan na nila ang pagsisimp sa mga babae. Dito natin masusubukan ang katotohanan sa sinasabi nyo. You see, hindi lang nakakaawang behavior ang pagsisimp, nakakasira rin ito ng masculinity ng isang lalaki. Nagmumukha kang fangirl na laway sa idol nito. Ginagawa mong bulate ang sarili mo, fertilizer sa personal benefits ng iba. Ibinababa mo ang sarili mo sa level ng isang sinaunang alipin. Isa ka lang hindi kilalang kasangkapan sa satisfaction ng taong kinaaadikan mo. Simping is bad. It is brain-rotting behavior for men. It destroys your masculinity in subconscious level. Marami sa inyo ang magsasabing hindi na kayo simp, pero sa mga palatandaan na ito, madidiskubre mo na isa ka pa ring pathetic simp. Number 1. TikTok account. Kung isa kang lalaki na hindi naman influencer, wala ka namang social community gaya ng mga sikat na TikToker, wala ka namang large following, at hindi ka naman TikTok seller, anong rason bakit ka may TikTok account? Para manood, hindi ba? Purely for entertainment purposes lang. Para libangin ang sarili mo at magpakalunod sa dopamine addiction. Yan lang naman yon, di ba? Bukod sa mga nauna kong nabanggit, wala ka naman ng ibang dahilan pa para magkaroon ng TikTok account. For entertainment purposes lang talaga. Ngayon, wala akong pakialam sa kung anong pinanonood mo dito, basta nasa TikTok ka. You are prone to become a simp dahil nasa TikTok ang pinakamalaking bilang ng mga babaeng desperado sa atensyon. Nandyan lahat ng babaeng nagpapaalog ng kung ano-ano, mga hubadera, walang delikadesa at benta balat para sa atensyon ng social media. Tama, di ba? Iyan yung pinakang bootcamp ng mga babaeng may potensyal sa adult industry. At kung nandyan ka rin nanonood, hindi ka ligtas sa tukso. Bagkos, nakikipagpatintero ka pa rito. Konting scroll mo, tapos napatapat sa'yo yung ganito. Ang hirap ng iwasan at hindi panoorin, di ba? Sim ka kasi, tapos alipin ka pa ng libog. You cannot deny it dahil lalaki rin ako at alam ko kung paano ka mag-isip. Nanggaling din ako dyan. Nabulag din ako. Naging simp din ako noon. Ngunit nakalaya na ako ng matagal na panahon. Number 2. You watch TikTok girls. It's one of the obvious reason. If you watch TikTok girls, you are a simp. Dahil mga simp lang naman ang nanonood ng mga babae sa TikTok na nagpapaalog ng kung ano-ano. Tuwang-tuwa ang mga galunggong na yan kapag nakakakita ng mga umaalog, parang mga asong laway na laway. Yung utak kasi nila nangangamoy bulok na, puro kalibugan lang kasi ang nasa isip. At kung habi mo na nga ang maghanap ng mga umaalog sa TikTok at magpakalunod sa short-term pleasure, ipacheck mo yung utak mo. Hindi ako nagbibiro, iba na ang hugis niyan at mas maliit na yan kumpara sa normal na laki nito. Manaliksik kayo. Epekto ito ng instant gratification na binibigay ng mga short-term pleasures na yan. Literal itong nakakaliit ng utak at nagpapabago ng hugis nito. So you think simping has no side effects on you? Pansinin mo nga, ang laki na ng pinagbago ng focus mo, ng discipline mo at ng self-control mo. Ilan lang yan sa mga sinisira ng pagiging simp mo. You lose focus kasi distracted ka na ng mga umaalog. You lose discipline kasi naadi ka na sa instant gratification. You lose self-control para ka ng asong laway na laway sa mga babae. Nakakaawa ka. Number 3. Online algorithms.
gamit ang iba't ibang mga search engine platforms. Binabasa ng technology ang interest mo. Binabasa niyan kung ano-ano ang mga hilig mong gawin gamit ang internet. Ito ang tinatawag na SEO o Search Engine Optimization. Ang silbi nito ay para pag-aralan ang interest ng users upang i-align ang nararapat na data para sa kanila. At ikaw ang tinutukoy ko. You see, pwede mong lokohin ang mga tao sa paligid mo. Pwede kang magsinungaling. Pero ang hindi mo maloloko ay ang sarili mo, pati na rin ang internet algorithm. Your algorithm will expose you. Tingnan natin ang mga internet suggestions sa'yo, mga online advertisements at topics recommendation. You see, kapag napansin ng internet na kinahihiligan mo ang panonood ng mga umaalog, kukonsintihin ka pa niyan at hahainan ka pa ng mas maraming laman. If you're constantly searching and watching girls on internet, your algorithm will switch on feeding your wants. Sa madaling salita, mas itutulak pa ni internet na maging simp ka para hindi ka na makawala pa. Number 4. Search history. Ito ang isa sa mga indikasyon at magsasabi sa iyo kung anong klase kang lalaki. Ang browser search history mo. Dito makikita kung ano ang mga interest mo at hilig mong gawin sa internet. You see, the dawn of the internet gives us so much opportunities. Napakaraming naging successful na tao dahil dito. Napakarami ng yumaman at nagbago ang buhay. Maraming umasenso. Ngunit marami rin ang bumagsak at nasira ang buhay. You see, the internet has the potential to give a significant change in your life. Tapos maghahanap ka lang ng mga babaeng puro paalog. Tititig ka lang sa screen maghapon habang nanunood at nagsisim sa mga online laway na laway. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Your actions are the evidence. You're still a simp. At tandaan nyo ito, kung hindi ka proud na makita ng ibang tao ang search history mo, dapat ka talagang mahiya sa sarili mo. Number 5. Seen in boxes. May mga nababasa akong komento, proud na proud sila na may mga kabet at marami silang kachat na babae. Well, normal naman ito para sa mga galunggong dahil para sa kanila, ito na ang greatest achievement nila. But they are all simps and I will expose them. You see, maraming lalaki ang mahahangin umasta. Ilan sa kanila magyayabang pa sa'yo na marami silang kachat na babae. It is their way of showcasing superiority. Pakiramdam nila ang gwapo-gwapo nila at ang angas-angas nila dahil marami silang nakakachat na babae. Ang dumi-dumi nyo. Ngunit ang realidad, sila talaga yung mga simp na nagpapanggap lang na matitinik. Why? Dahil marami nga silang nakakachat pero wala namang nagre-reply. Lahat ng inboxes nila, puro sin lang. Yung iba, makikita mo pa natadtad ng papuri sa babae pero hindi naman sila pinapansin. Tapos magyayabang sa'yo na maraming kachat, hindi naman nire-replyan. Ang dumi-dumi nyo. Ganyan ang galawang simp. Siguro nga yung iba nag-reply. Naawa na lang sa kanila. Pinilit lang, kinulit lang, binola lang ng binola. Nagsimp lang ng nagsimp para mag-reply sa kanila. Kaya wag kayong magpapa-apekto sa mga ganyang galunggong. Pagyayabangan ka na marami silang babae. Ang dumi-dumi nyo. Hindi yan nakakaangas. Sunod-sunuran ka lang rin naman sa mga gusto ng mga babaeng yan. Pathetic simp. Number 6. Follower. Do you ever see yourself follow someone, especially women on social media? It is a simping behavior. Bigyan niyo ako ng rason kung bakit hindi. You cannot.
Ang pagiging follower ng isang lalaki, lalo na sa babae, ay ang pinakang kahulugan ng pagiging sim. Ilang Instagram models ba ang nakafollow ka? Ilang TikTok girls ba ang nakafollow ka? It's an obvious sign of being a sim. Akala mo na porket nag-follow ka sa kanya, mataas na ang chance mo na makuha siya. Kalokohan. Naging isa ka lang sa libo-libo niyang taga-sim. Tingin mo ba bibigyan ka niya ng importansya? Ni hindi nga niya alam na may isa palang simp na gaya mo. She didn't know you're existing. Kung wala kang self-respect at dignidad, hindi ka makakaramdam ng hiya sa sarili mo. Kung ginagawa mo ito, you will never feel ashamed. Kasi nasa dugo mo na ang pagiging sim. Mangangatuwiran pa yung iba dyan at sasabihin na anong masama kung nakafollow ka. Exactly my point. Wala namang masama sa pagsisim kung isa kang sim dahil purpose mo na yan. Basura. Number 7. Female celebrity crush. Dito maraming matatamaan at hindi magugustuhan ang sasabihin ko. Pwede ka namang umiyak. Kung mayroon kang celebrity crush, you are definitely a sim. At napakahirap para sa isang lalaki ngayon na mawala ng celebrity crush. Halos lahat sila may hinahangaang female celebrity na halos makipag-away na maipagtanggol lang ang celebrity crush nila. Fanatic and sim. Nagmumukha ka lang fangirl na handang magpatapak sa taong hinahangaan mo ng sobra. Well, wala namang mali at masama dito, lalo na kung wala ka namang naaargabyadong tao. Ngunit, hindi lang talaga ito behavior ng isang lalaki na may self-respect at dignity. Behavior lang yan ng isang sim. You see, a man with self-respect, dignity, and focus has no time simping for other girls. Mas may mahalaga pa itong pinagkakaabalahan kaysa mag-sim sa kung sino-sinong babae na hindi naman siya kilala. Instead of simping for others, why not focus on yourself, improve yourself, and level up yourself hanggang sa sila na ang nagsisimp sa'yo? Ganyan dapat ang mindset na mayroon ka. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, kindly hit the like and subscribe button to show some support. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kaawal.